Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Tutuloy ko po yung unang video po na aking ginagawa na testimony ko pang mensahe ng Panginoon. Ito po isang pangitain na nakita po sa akin ng Panginoon sa pahintulot po niya. Ay iahayag ko po ito. Testimony po na itsura po ng impyerno. May mga puok po siya na ganun. Then sa taas, meron pong isang taong nakakadena, nakaluhod. Then sa likod niya po, may demonyo po na may hawak na kadena makapal. Naampas po yung likod niya. Then dito po sa ilalim noon, may dagat-dagatang apoy. Tas may mga tao po na nakalublog dun sa apoy. Sumisigaw po sila ng tulong. Hingi po sila ng tulong sa sobrang sakit po ng init na nararamdaman nila sa pagkababad nila dun sa apoy. Then sa kabilang puok po, nandun po si Michael Jackson. Ayan po. At may mga ilang testimony na po na nakasulat sa Bible patungkol po sa impyerno. Then dahil sa mahal po tayo ng Panginoon, gumamit po siya ng mga tao upang ipahayag po sa kanyang mga salitang nais po niyang iparating sa mga tao. Nang sa ganun po sa mga huling araw, ay makabalik po tayo sa kanya. Hindi po tayo humantong sa kamatayan. Meron po akong i-share na salita po sa Bible. Naniniwala po ba kayo na kahit tayo po'y mahirap at isang dukha, ay meron po tayong mga mansyon. Meron po tayong mansyon sa kalangitan. Ito po ang sabi sa 1:14 verse 1 to 3. Huwag mabagabag ang iyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo? Sa inyong pupunta ko roon upang ipaghanda ko kayo ng iyong matitirahan. Ayan po, sabi dito, paghahanda daw po tayo ng matitira ng Panginoon at siya pupunta doon. Sa 3 po, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Yun po, babalik daw po siya upang tayo po ay makapiling niya. Then meron po akong na sa Bible din po. Yung paraan po na pagparito ng Panginoon ay may dalawa pong paraan. Ang una pong paraan ay ang lihim na pagparito niya, which is nasa Lucas 12:40. Kaya nga maging handa kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaakala. 1:12:46 to 47. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Hindi ako ang hahatol sa taong dumirinig sa aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas. Sabi po dito, darating ang Panginoon o anak ng tao sa oras na hindi po natin inaakala. Napaparito po siya bilang ilaw po ng sanlibutan para po yung mga tao ay iligtas at hindi manatili sa kadiliman. At sa pagdating niya po sa katawang tao, magliligtas po siya ng mga tao sa pamamagitan po ng kanyang mga salita upang dalisayin ng mga tao.
at maging banal upang makapasok po sa kanyang kaharian. Sa 1:3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa verse na so, ganun po daw yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, upang kung ang sumampalataya sa kanyang bugtong na anak na ipinagkaloob ay hindi po mapahamak at magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Napakalinaw po sinasabi ng Biblia. At ito po ay ang pangalawang pagparito ng Panginoon ay hayag. Hayag ang pagparito po niya sa Mateo 20:30. At kung nagkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at kadakilaan. Sa araw po na yon, sa pagparito ng Panginoon na nakasakay po sa alapaap, ito po ay isang tanda o marka na tapos na po ang kanyang gawain sa lupa. At pagdating niya po na nakasakay sa ulap, doon niya po paparusahan yung mga tao na hindi po nagbalik loob sa kanya, o yung mga hindi tumanggap ng kanyang salita at hindi sumampalataya sa kanya. At sabi po sa 1:12:48, may iba nga hatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hatol sa kanila sa huling araw. Sabi pong salita daw po niya ang hatol sa mga tao sa mga huling araw. Apin po yung sa unang na dumating po siya na lihim na hindi tinanggap siya bilang katawang tao. Sa pagdating po ng pagbalik niya ng hayag, yung pong gagamitin niyang panghatol sa mga taong hindi tumanggap po sa kanya nung nagkatawang tao po siya. Then dito po sa Gawa 3:19, kaya nga mga sisi kayo at magbalik loob upang patawarin kayo ng sa inyong mga kasalanan. Napakaano po, diba? Sabi sa Biblia, tayo po magsibalik loob sa Panginoon at magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Sa ganung paraan po ay patatawarin tayo ng Panginoon. Pero pag po tayo napatalo ng Panginoon, doon na po ba magtatapos? Which is hindi po. Patuloy pa rin po yan hanggang hindi pa po natatapos. Patuloy pa rin po na kahit napatawad na po tayo, ay dapat magpatuloy pa rin po tayong gumawa ng mabuti, talikuran yung kasamaan. At sabi po dito sa mga taga-Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang linaw po, ang kabayaran po ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ang kaloob po niya sa atin ay magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa paraan po ng pananampalataya natin sa Kanya at pagtanggap bilang ating Panginoon. Ay magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan at hindi po tayo mamamatay. Kung dumating man po yung panahon na dumating siya at hindi po natin maabutan, pero nanampalataya po tayo sa Kanya at bumalik po tayo. Ang mga tao po na namatay
ay muli pong bubuhayin at bibigyan po ng panibagong katawan na hindi po nabubulok at harap po sa judgment. Sa ngayon, yun lang po muna. Salamat po.